Karamihan sa atin kapag tumitingin tayo sa ibang tao, ang normal na pumapasok sa ating isipan ay saan kaya sila pupunta? Magsyota kaya yon? O kaya naman ay, wow, yayamanin. Pero merong ilang tao na kung makatingin sa iba, parang mangangain ng tao. Laman ng tao, ang dakilang pinagbabawal na pagkain na patuloy na kinakain sa kasaysayan dahil sa mga ritual, pangangailangan para makasurvive, at dahil sa pagiging mausisa. Ang cannibalism o anthropophagy kung tawagin sa science ay patuloy na ginagawa ngayon sa mga lugar gaya ng Indonesia at Papua New Guinea dahil kadalasan ito ang kanilang huling option kung talagang wala ng pagpipilian gaya ng kapag naligaw ka sa kagubatan o kaya ay na-stranded ka sa dagat. Ano naman kayang masasabi ng batas tungkol dito? Paano naman ang doktor mo? Anong sasabihin niya kung sakaling sabihin mo na kumain ka ng laman ng tao? Sa videong to aalamin natin kung pwede ka bang kumain ng laman ng tao. Sa iba't ibang parte ng mundo, maraming kwento ng kanibalismo ang lumalaganap at hindi maganda ang tingin ng mga tao dito. Makikita mo yan sa mga myths at folklore dahil ginagawa itong halimbawa ng talaga namang kasamaan ng ugali, gaya ng sa Hansel and Gretel at sa stories of the witch Baba Yaga. Para sa mga tribo na nasanay sa tradisyon ng kanibalismo, ang pagkain ng tao ay parang pagkuha ng kapangyarihan ng kanilang napatay, gaya ng lakas ng kanilang kalaban. Sa iba naman ay proseso ito ng pagluluksa. Ginagawa nila ito sa kanilang pamilya o kaya naman sa kanilang mga kaibigan. Maraming pananakop sa buong kasaysayan gaya ng Jerusalem noong 70 AD at ng First Crusade na mayroong reports na ang mga sundalo at mga sibilyan ay kumain ng mga patay na tao dahil sa kakulangan ng food supply. Noong World War II, habang nangyayari ang 872 Days Assault sa Leningrad na ngayon ay St. Petersburg, gumawa ang mga pulis ng Anti-Cannibalism Division na mas popular pa ngayon kaysa sa mga traffic enforcer. Pero syempre ang sangkatauhan na hindi nag-iisa pagdating sa usaping kanibalismo. Maraming uri ng hayop ang talaga namang sasaya kapag nakain nila ang kanilang mga pinsan o mga kauri. Halimbawa na lamang ang isang ito. Isang vegetarian na hippopotamus ang natagpuang kumakagat sa isa pang nabubulok na bangkay ng hipo sa panahon ng taghirap. Pero sa ibang hayop lalo na sa murang edad, ang kanibalismo ay nakaprogram na sa kanilang mga utak para umandar depende sa sitwasyon para masigurado nila ang species preservation o ang pagpapatuloy ng kanilang lahi. Kapag pinanganak ang tiger salamander at di naman masyadong marami ang larvae o mga kapatid nila, lalaki silang lahat ng maayos at palakaibigan at siguradong magbibigayan pa nga ang magkakapatid na ito. Ngunit kung sakali namang sila ay masobrahan at nagsisiksikan, ang random selection ay magsisimula na. Yung mga mas naunang lumaki, yung mas malaki na ang ulo at mas mahaba na ang ngipin, ang sigurado na matitira. Kaysa habulin ng kanilang normal na hapunan gaya ng mga bulate, kinakain na lamang nila ang mga mas maliliit na salamander na siyang mas masustansyang pagkain sa paligid nila. Merong cannibalism na nakakode sa kanilang DNA para masigurado na kahit papano ang ibang offspring o anak ay makakasurvive kapag walang masyadong pagkain sa kanilang lugar. Ang mga gagamba ay meron ding masaklap na tadhana. Halimbawa, ang nanay na crab spider ay nangingitlog ng ekstrang itlog na hindi napipisa, kundi para lamang ipakain sa kanyang mga anak. At hindi pa dyan nagtatapos dahil matapos maubos ang pagkain ng mga baby, sinisimulan na nilang kainin ang sarili nilang ina. Ang tawag dito ay matriphagy na ang ibig sabihin ay mother eating. Balik tayo sa mga tao. Di gaya ng mga salamander at ng mga spiders, tayong mga tao ay malinaw na hindi nakadesenyo na kumain ng sarili nating laman. Kaya naman, ligtas ba itong kainin? Noong 1930s, ang mga Australian gold prospectors ay nakadiskubre ng malaking populasyon ng mga native people na nakatira sa mga matataas na lugar ng Papua New Guinea. Isang lugar na akala ng mga eksperto ay walang nakatira dati. Sa mga sumunod na dekada, naglaan ng oras ang mga mananaliksik para pag-aralan ng mga taong ito at di naglaon na pag-alaman nila na merong misteryosong sakit na pumapatay sa mga miyembro ng tribo 200 kada taon. Tinawag itong kuro na ang ibig sabihin ay trembling o pangingisay sa Tagalog dahil ang mga tinatamaan nito ay nawawalan ng kontrol sa kanilang mga paa at sa binti, pati na rin sa kanilang emosyon. Oras na tinamaan sila ng sakit, inaabot ng 1 taon bago tuluyan silang mawalan ng kontrol sa kanilang katawan.
Ang una nilang hinala ay isa itong kakaibang genetic condition na naipapasa sa loob ng henerasyon ng tribo. Pero habang pinag-aaralan nila ang mga biktima, naisip nila na mayroong piling tao lamang ang tinatamaan nito at hindi ito nakukuha ng lahat ng miyembro sa loob ng tribo. Kaya ang ibig sabihin ay meron itong environmental na rason. Naniniwala ang 4th tribe na mas maganda kung kakainin nila ang kanilang mga nasawi kaysa hayaang pakinabangan ito ng bulate. Kaya naman pinapakuluan nila ito, ang utak at laman loob, at ang ibang laman ay binabarbecue nila. Pinagpapalagay na merong ilang miyembro ng 4th tribe na nakadevelop ng sakit na CJD o isang sakit na katumbas ng mad cow disease. Kumalat ito sa tribo hindi bilang isang virus o bakterya, kung hindi sa pamamagitan ng pagkain ng prions ng utak ng ibang miyembro ng tribo. Ang prions ay isang uri ng protina na umaabot ng dekada bago maging sakit na kuro. Kaya naman sa pananaw ng doktor, ang pagkain ng laman ng tao ay hindi tama o hindi maaari. Maaari ka makapulot ng sakit kapag nagkataon. Ang doktor ay isa lamang sa mga pagsabi ng tamang sagot. Pwes paano naman ang lawyers o ang mga abogado? Okay lang ba sa kanila kung kakain ka ng tao? Ibig kong sabihin, okay lang ba sa batas kung kumain ka ng ibang tao? Siyempre labas dito ang pagpatay ng tao. Alam natin na illegal talaga yon. Subalit maaari ka bang tumikim ng bangkay ng tao kapag nakakita ka ng patay sa gubat, halimbawa lang? At paano naman sa panahon ng pagkadesperado? Okay lang kayang kumain ng laman ng tao? Noong 1884, mayroong isang barko na inabot ng malakas na bagyo sa gitna ng karagatan. Kinailangan nilang iwanan ang barko at sumakay sa maliit na lifeboat na walang masyadong gamit. Meron lamang silang 2 tali ng singkamas. Bali 4 silang nakasakay sa lifeboat. Isang kapitan, Tom Dudley, 2 sailors, Edwin Stephens at Edmund Brooks, at isang 17 years old na lalaki na nagngangalang Richard Parker. Matapos ang 2 araw, nakain na nila ang 2 tali ng singkamas. 2 araw ang lumipas, nakahuli naman sila ng bagong. Kasama ang natitira nilang singkamas, nag-survive sila sa dagat ng halos 2 linggo. Nagkasakit na si Richard Parker at inabutan siya ng koma. Matapos ang konting pag-uusap at 20 araw sa lifeboat, hiniwa ng kutsilyo ni Dudley ang batang lalaki habang kinakapitan ni Edwin ang paa nito. Sinabi ng dalawa na pumayag si Brooks sa kanilang ginawa, pero tinanggi niya lamang ito. Kinain ng lahat ang bata at 4 na araw ang lumipas. Lahat sila ay na-rescue. Sinabi nila ang totoo noong bumalik sila sa England at nakasuhan ng 2 lalaki noong pinahayag nila ang mga nangyari. Parehong si Dudley at Stephen ay natulan ng guilty at may sistensya ng kamatayan. Subalit nakalaya din sila matapos makulong ng 6 na buwan. Kaya naman ang pumatay para sa pagkain kahit pa emergency ay hindi pa rin po pwede para sa batas. Pero paano kaya kung kanibalismo nang hindi ka pumapatay? Isang Canadian artist, Rick Gibson, ang nagsawa gumawa ng mga paintings at nagdesisyon na kumain ng laman ng tao sa publiko. Noong 1988, kumain siya ng laman na galing sa dinonate na tonsil sa London. Ang UK ay walang specific na batas para sa bagay na ito. Kaya noong sumunod na taon, tinaasan pa niya ang level niya noong kumain siya ng ari ng tao sa Vancouver. Pero kinumpiska ang kanyang merienda at kinasuhan siya ng pagpapalabas sa publiko ng mga nakakadiring bagay. Inabot siya ng 2 buwan bago nakalaya at malamang inubos na niya ang merienda niya sa presinto. Kaya ibig sabihin, meron pa ring batas para sa bagay na ito. Di kaila sa atin na ang pagkain sa isa't isa o kanibalismo ay maaaring mangyari o magkatotoo. Hindi naman kasi natin madideklara ang panahon. Kaya para manatili kang ligtas, i-like mo na ang video na ito at huwag na huwag mong kakalimutang mag-subscribe. Salamat sa view.